Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News sa isang interview kay Presiding Officer Chis Escudero. Nagpaliwanag siya tungkol sa kanyang ruling na 16 ang conviction votes. Ano daw niya yun? Sarili niya at hindi niya ipinaalam kahit kanino man. Ang ganda. So ibig sabihin walang nagdidikta sa kanya. At saka marami na ring senador daw na lumapit sa kanya na sinusuportahan nila ang kanyang posisyon na dapat 16 ang number of conviction votes. Ano na? Team Loistro! Nataranta na ba kayo? And I'm sure, BP Sara team, masaya sila sa pahayag na ito. Okay, so pakinggan natin na. Maliwanag yung paliwanag. Napagkasunduan niyo po ba ang conviction threshold ng 16 votes sa ibang senador? Posible bang mabago ito? Hindi namin pinagkasunduan. Hindi ko pinagpapaalam ang aking ano ba sasabihin ko, ang talumpating bibigay ko. Ngayon din naman ang ibang senador. Hindi naman sila nagpapaalam sa akin ang sasabihin nila bago nila sabihin. Subalit may nakausap ako ilang mga senador kaugnay dito at sang-ayon sila sa aking posisyon. Sa katunayan, liwanagin ko, hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Base sa probisyon ng konstitusyon, base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon. Ano ba ang sitwasyon ng Senado sa ngayon? Merong 21 senador, 2 nakapi, ang isa ay hindi matagpuan. Yung kaso sa Bayan versus Zamora, klaro at maliwanag na 23 lamang ang senador dahil si dating Vice President, dating President, dating Senator Gloria Macapagal Arroyo ay nahalal bilang Vice President noong 1998. So klarong 23 lang. Walang nakapi, walang nawawala, walang nagtatago. Klarong 23 lang. Pero sinabi ng Korte Suprema, sa pagratibika lamang ng isang tratado, ang bilang pa rin na dapat sundin ay 24, hindi magiging 23 dahil nakalagay sa pagratibika ng tratado ay 23 senators. Lalo pa siguro kaya kung impeachment ang pag-uusapan, na karapatan ng isang tao ang pinag-uusapan, hindi lamang karapatan ng isang tao, mandatong binigay sa kanya ng milyon nating mga kababayan. Mas dapat siguro na maging stricto tayo tulad ng sa pagratibika sa mga tratado. Gaya ng sinabi ko, ito ang kasalukuyang batas na umiral. Naalala ko yung aking professor sa Constitutional Law, the late former Professor Perfecto Fernandez. Sabi niya sa akin, when the trial court makes a mistake, it is appealable to the Court of Appeals. When the Court of Appeals makes a mistake, it is appealable to the Supreme Court. If the Supreme Court makes a mistake, it becomes part of the law of the land. Ito ang umiiral mong desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon man po tayo hindi. Kaya nga sinabi ko, kung sino man ang hindi sang-ayon sa posisyong ito, hindi lamang ng presiding officer, pati na rin ng impeachment court. Dahil wala namang pumapila o kung naghahanap ng rekonsiderasyon sa aking pasya at sinabi, may pagkakataon silang iakyan dito sa Korte Suprema dahil justiciable controversy na ito. Depende siyempre sa pagpapasa ng Korte Suprema din, sa palagay ko, pwede nang iakyan at hinug ito. Bakit ko sinasabi ito? Ang impeachment process ay highly political. Klaro naman po, hindi ba? Kami magkabilang panig na magkaiba ang sinusulong. Pabor o kontra man sa impeachment, pabor o kontra man sa nasasakdal. Hindi ba dapat lamang na kapag natapos ang impeachment, tapos na rin ang gulo, away at bangayan? Impeachment ang proseso para tumultok dito sa prosesong ito. Ang pangit naman at ang lungkot, kung matapos namin magdesisyon ng may 14 o 15 boto, dun pa lamang mag-aaway-away uli. I convicted, I acquitted. Dahil magkaiba sila ng pananaw. Sana kung sakasakali, mapagpasya nito ng Korte Suprema kung may aakyat man sa Korte Suprema, bago pa man magkaroon ng pinal na kapasya ng Senado. Para hindi na tayo magsimula muli sa pinagsimula natin na may gulo, may away at may bangayan. Sana ito impeachment process, sino man naman manalo, sino man naman maging tuldok na kaugnay sa bangayan, away, hindi pagkakaunawaan at mga akusasyon laban kanino man upang ito'y mapaliwanag, mabigyan linaw at makita rin ng ating mga kababayan. Galing! Ang napakalinaw. May desisyon na ang Supreme Court tungkol niyan. Yung pag-vote ng isang treaty na nung panahon iyon ay wala na si Senator Gloria Macapagal Arroyo. 23 na lang sila. Eh ang desisyon ng Supreme Court, yung pagboto ng pagbilang ng 2/3, 24 pa rin kahit may isang nawala. So ito ngayon mas matindi na mas stricto tayo dahil ang nakataya is mandato ng isang elected official voted by 32 million Filipinos. Dapat mas stricto na 16. O hindi iba ba, maliban lang kung may magpetisyon sa Korte Suprema at magdesisyon ang Korte Suprema. Ang problema, wala pang nagpetisyon hanggang ngayon. Sinasabi nito si ex-Senate President Drilon na kung pwede, sabi niya, ang Senado magpetisyon sa Supreme Court or ang kampo ni BP Sara. Ay palagay ko, sa posisyon ng presiding officer, there's no need. He has ruled it. Klaro sa presiding officer na yan ang umiiral na batas. So kung may question, somebody has to file a petition sa Supreme Court.
VP Sara's camp. Why? Panalo sila. Pabor sa kanila ang ruling ng chair. Bakit pa sila magpipetisyon? So dapat yung mga ano diyan, mga DDX, pasok, gising, mga DDX. Magsampa na kayo ng petisyon sa Supreme Court habang maaga pa. Parang ang gusto ata nila, ito opinion ko lang ito, I might be wrong. Gusto nila na saka na lang sila magpetisyon pag malapit na para magkaguluman, hindi naman sana. So habang nandyan si presiding officer Escudero, nakikita ko patas ang magiging takbo ng impeachment trial ni VP Sara. Sa ngayon, parang nakabawi na si Senator Escudero sa galit ng taong bayan sa kanya sa pagbaliktad niya. Bawi na. Dahil patas siya. Villanueva na lang ang wala pa. Nakalugmok pa rin. Marami pa rin ang bumabatikos sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tira. Panoorin niyo ang video na ito. Karon ni anak ko sa balay sa natabangan na mo og yero. Sumuna yung itsura sa iyang atop. Ngumadag ko na og buslot. Kau hindi ito mga puspito. Pangbutangan ng ganit sa sidlok. Sa malapit ko din dati. So mo na ni ang among gihatag nga yero nga iatop karon. Sisay ama.